Eto, talagang maraming mapanlinlang, maraming fake news, maraming propaganda para lang paniwalain kayo. Hindi po sinabi ng COA, Commission on Audit, na clear na ang budget ng Office of the Vice President, Sara Duterte. Ang sinasabi po ng COA ay opinion lang. Unqualified opinion ang ipinalabas nila tungkol sa ongoing investigation at tungkol sa mga initial na kanilang namomonitor kung paano ginastos ng Office of the Vice President ang kanyang pera, especially ang pera ng bayan, especially ang confidential at intelligence fund. Okay? Unqualified opinion lang ang lumabas. Kaya ko dinidiin yan kasi yung naglabasan na naman doon sa grupo ng mga mapanlinlang at pinapaniwala. Alam mo, naniniwala naman sa kanila yung kanilang mga followers, supporters lang eh. Ang mamamayang Pilipino nakakaintindi sa paggamit ng pera at trabaho ng COA, hindi talaga naniniwala sa kanila. Pero ginawa kong topic ito kahit 2 araw nang lalabasan yung balitang yan, kasi para naman maigabay natin, kayo po na aking mga followers, subscriber at viewers, baka malin lang po kayo, baka maniwala rin kayo sa propaganda ng mga Duterte supporters na clear na daw, ligtas na, naipaliwanag na, nakumbinsi na ng Office of the Vice President ang COA. Hindi po totoo yun. Wala pong deklarasyon at official na statement ang COA na kanilang nililinis na ang pangalan ng Office of the Vice President. Ongoing pa rin po ang investigasyon. Katunayan, yung Blue Ribbon Committee ng Kongreso hindi pa tapos, doon nagpapaliwanag ang COA dahil tinatanong sila. So, pag sinabing unqualified opinion, yun lang ho yung kanilang nakikita. Yun ang kanilang opinion. Pero hindi ibig sabihin deklarasyon ng paglilinis o maayos na ginamit at nagamit ang pera ng pangalawang Pangulo. Especially ang controversial na yan ang nga pong confidential fund. Ayun. So, malinaw. Huwag kayong panlinlang kasi marami pong mga panlinlang eh. Ayaw ko nang tukuyin, yung 2 pang nagpalabas, grabe talaga. Sabagay, nung araw pa nang wala akong tiwala sa mga yan. Mayroong isa nga dyan, nagpapakilala doktor pa eh, pero yun, ang layo-layo. Mayroon pa nga isa dyan na lumabas, ano yun? Company. Nakakatituloy yung ilong ko sa inyo. Pinapalabas na investor. Ba? Excuse me. Investor daw at saka company. Paano naging company yung Office of the Vice President? Paano, merong investor sa Office of the Vice President? Ay, mali-mali yung mga inilalabas nila. Yung kumbaga sa yung ilang mga na DDS na nagpropagandista nila, nagpapaganda, nagpapabangot, nagtatanggol sa kanilang kinakampihan na wala sa lugar, ay nililin lang po ang taong bayan. Maniwala tayo kapag po meron ng opisyal na statement ng COA na tama ang pinagamitan. At hindi ho ganun kadaling ilabas ng COA. Bakit? Kasi under investigation nga sila. Yung Blue Ribbon Committee ng Kongreso hindi pa tapos. Kasama sila sa iniimbestigahan. Ang tanong sa kanila, bakit kayo pumayag? Doon sa mga acknowledgement receipt na wala naman walang identification kung talagang tao yan o hindi. Ay lalo na ngayon, lumabas na nga po yung report ng Philippine Statistics Authority. Yung Kokoy Villamin at saka Mary Grace Piatos, hindi naman mga tao. O di laki ng problema ng COA dyan. Naniwala sila dun sa acknowledgement receipt na inilabas at ibinigay sa kanila ng COA, ng Office of the Vice President. Tapos hindi naman pala tao. Ang laki ng problema ng COA dyan. Tapos ngayon sasabihin ng mga DDS na nalinis na yung pangalan ng Vice President, Office of the Vice President, dahil meron daw hong unqualified opinion ng COA. Di ba? Ang kalokohan na balita yan. Fake news yan. Panlilin lang. Budol-budol na naman kayo. Di ba? Hindi po ako nagmamagaling pero napaka-common sense, napaka-linaw. Paano magdideklara ang COA na maayos na yan? Ay under investigation nga sila sa isyong ito. Hindi nga naniniwala ang mga congressman eh. Sa mga palusot din ng COA kung bakit nila tinanggap ang mga kahina-hinalang mga tao. Fake yung signature, fake yung tao, lahat fake eh. Di ba multo? Mayroong ghost employees? Malinaw doon sa report ng Philippine Statistics Authority na walang Pilipinong ganon. Walang birth certificate, walang marriage contract, walang death certificate. So walang
Piatos at saka Kokoy Bilyamin. Oh, ang laking problema ng COA niyan. Tapos again, sasabihin ng mga DDS na malinis na, ay kalokohan yun. Wala naman nung sinabing gano'n ng COA. At hindi ilalabas ng COA ang paglilinis ng gano'ng kadali dahil sila nga under investigation pa. Ang tingin ko nga dyan, dapat ang mga taga-COA makasuhan din eh. O gumawa ng batas na bigyan natin ng dagdag na ipin at kapangyarihan ng COA. Kasi bakit sila nalilinlang? Bakit sila naniniwala sa mga ganyang bogus at kadudadudang acknowledgement receipt? 4,000, 4,000 acknowledgement receipt. Hindi pa nga nangangalahati ang Kongreso na alamin nyo kung gaano, sino-sino yung mga taong yun. 300 to 400 acknowledgement receipt pa lang ang kanilang nasisilip. Ay, 4,000 yun. Napakarami nun. E paano kung lahat ng mga tumanggap ng perang yan ay hindi naman pala tao, hindi Pilipino? Nakatulad ng inilabas ng Philippine Statistics Authority dahil ang PSA merong authority, sila talaga ang may record. Ilan ang Pilipino, anong mga pangalan ng mga Pilipino? Basta nakarehistro. Hindi ka naman pwedeng hindi nakarehistro dahil hindi ka Pilipino pag hindi ka nakarehistro sa Philippine Statistics Authority. Kasi ang pinanguhugutan diyan, birth certificate. Anong pangalan mo? Sino mga magulang mo? Kailan at kailan ka ipinanganak? At saan ka ipinanganak? Yun po yung nasa birth certificate eh. Eh kung walang ganon, eh malamang multo nga. Ghost employees. Yan. Hindi mabanggit ng mga DDS vlogger at ng mga taga-suporta nila na pwedeng ghost employees, multong empleyado yung nakatanggap ng daan-daang libong piso ng Office of the Vice President sa COA. Sa confidential at intel fund. Hindi na mabanggit yun kasi damage sa kanila yun eh. Pero ako, malino ko sinasabi yan base sa ipinakitang dokumento ng COA at ipinakitang dokumento ng Philippine Statistics Authority. Walang mga tao, walang ganong klaseng mga tao. Nagkaloko-loko na. At inamin niya ni ni Gina Acosta, yung budget officer ng Office of the Vice President doon sa Blue Ribbon Committee. Na nag-issue talaga sila ng ganon sa ganong klaseng mga pangalan. Taga Davao daw yun. Kaya nga biglang nahilo at na-wheelchair eh. Kasi inamin niya, taga Davao. Di ba? Nag-umarte na bigla. Kita niya. Nako, grabe. At yan hong mga isyong ito, kasama yan sa impeachment, sa ground for impeachment na nakapile na before Congress. Yung dalawang impeachment complaint, dalawang impeachment na yan, kasama itong pinag-uusapang ito. Na mga bogus, na mga tao na nakatanggap ng pera. Yan po yung graft and corruption. Iba pa yung betrayal of public trust. Iba pa yung bribery o pagpanunuhol dahil mayroong mga dating undersecretary at mataas na opisyalis ng Department of Education tumanggap ng 50,000 pesos monthly galing daw sa Office of the Secretary at Vice President. Nung panahon yun. O nakita mo, antindi. Yan ang mga naglulumiyad na katotohanan. Tapos papalabasin ang kanilang kampo. Meron lang unqualified opinion. Sasabihin, malinis na justify na, ligtas na daw ang pangalan ng Vice President. Nako, pambubudol yan, panluloko yan. Ingat po kayo, maraming manluloko. Maraming nanluloko, para lang ewan ko anong interest nila. Pero ako, ang interest ko yung katotohanan, dahil ako'y may paninindigan, ang puso ko ay para sa Pilipino at sa ating bansa. Dahil ang mga Pilipino ang siyang may-ari ng bansang ito. Ayan, please like, share. At kung hindi pa, mag-subscribe po kayo dito sa MA Pinoy TV para umabot na tayo ng 100,000 subscriber kasi 97,000 na tayo dito sa MA Pinoy TV. Paabutin na po natin ng 100,000. Merry Christmas po sa inyo.